Ang sarap kasi magmayabang kapag may ipagmamayabang ka. Ang nag-inspire talaga sa akin to do drag, yung kahirapan talaga ng buhay namin. Angel Galang, halika dito, lumapit ka. Hi, Samber Nation and Sambayanan. This is Samber, and welcome to the very first episode of the Sam Up! Yes! So for today, very pasabog ang kasama ko. I wanna talk about culture, creativity, and of course, confidence. Kaya naman nandito ngayon si Angel Galang! Thank you so much, Ate, for having me. I'm such a fan. I'm so much. Angel Galang ang pinakamasarap! I love it. Thank you so much, Ate, for inviting me here. Of course, thank you so much for saying yes as well. Pero ikaw na yan, Bati Shay. ko muna sa mga sambayanan and Hello, Samber Nation. Sambayanan! Binabati ko yung mga mosam sa amin dyan. Ito na mo ako sa inyo. Tapos ako na. Naiiyak ako. Yeah, pero hello sa inyong lahat. Ay, ang ganda. Salamat po. Napakaganda in person. Sabi ko kanina, parang ito yung peg ko for MGI. Parang ito yung alter universe si Samantha Bernardo. Yeah, pero sa totoong buhay, ito rin talaga yung peg ko as a drag queen. Babae lang. Di ba? Ayun, parang baliktad pala tayo. Yes. But seriously, I've been a fan of Drag Race since 2020, I think because of pandemic. And I've been watching it ever since with my mom every night. So, ganun ko talaga inabangan yung season nyo. And sobrang na-amaze ako sa journey mo. Not only because of your art, but also your sisterhood with Maxi. Yeah. And talaga naman, even now, you're making your own name as an Angel Galang. Love that. Taki. Kalungan. Ano naman ang naging buhay mo after Drag Race Philippines? Ayan nga, sabi ko nga, di ba, nung sumali ako ng drag race before, parang wala lang naman ako, parang, just sino yan? Sino si bakla? Tapos, ako yung tipo ng tao na parang, ayoko yung na-underestimate ako kasi hodang wala naman akong pangalan. Ayoko yung napagmamalditahan ako, ayoko yung napag-iirayan ako. Gusto ko ako yung diva. Ay, may ganun ka na agad yes, talaga. Yes, ayun ako before. Gusto ko, ayoko nang tinitignan yung sarili ko na ang baba ko dahil wala akong narating. Pero ngayon na napuntahan ko na yung mga, tulad nito, meron na akong drag race and sobrang daming opportunities na pumasok sa buhay ko. Ang laki na nabago ng buhay ko as in sa budget. Sa budget ko lang. Halata naman sa outfit natin, may budget. Wala to, job na kun lang to. Pagkagising lang ng Oo. morning. Ayun, sobrang daming nabago sa buhay ko dahil sa drag race. Ngayon, hindi na ako na si Angel na wala lang. At least ngayon, masasabi ko na ako na si Angel, may karapatan na ako. Kung gusto kong mag-iray ngayon, mag-aray, di ba? Ang sarap kasi magmayabang kapag may ipagmamayabang ka. Yung kapag may itataray ka. Kumbaga may K ka na ngayon. Yes, may cake. Pero nung before ba, syempre parang nakwento niyo yung journey niyo, di ba medyo struggle yung buhay niyo, but at least ngayon dalawa na kayo ni Maxi nakapag-provide sa family. Yes. Ano yung mga differences, like for example, bukod sa ulam, na mga tangible na makikita mong, ay, sumakses na kami in life? And alam mo kami, Ate Sam, kasi super family-oriented kami. So, kahit ano yung nakahain dyan sa lamesa namin kasi hodang kumain kami ng toyo. Alam mo yung kanin na lalagyan ng toyo? Na-experience ko yun sa Big Brother. Sa totoong buhay lang. Yes. Alam, hindi nagmamatter sa amin kung ano yung nakahain na pagkain dyan. Ang importante sa pamilya namin is kung yung bonding namin, yung kwentuhan namin habang kumakain kami, yung tawanan namin. And now, masasabi ko na mas masaya kami ngayon kasi hindi lang ako yung nakapag-avail ng pagkain para sa family ko, pati si Maxi. Yung nadadala na namin sila kung dati sa bahay lang tayo. Diba? O nasa ganitong restaurant na tayo ngayon. O, diba? Yeah. May mga bulungan kami ni Maxi na bakla. Diba? Pasabog na tayo. Person sa atin. Meron ka bang moment na naiyak talaga kayo ni Maxi na parang, oh my God, iba na yung narating natin? Alam mo, Na Ate, nag-sink in. Kasi di ba after the fame, hindi pa rin agad magsisink in Yeah. Parang nasa hype ka pa, nasa Totoo. clouds ka pa. And then, sa totoo lang, ang fame and power is nakakalasing. totoo. Ngayon, nai-enjoy mo pa ba ang lasing? Not anymore. Not anymore. Kasi ako naman, niready ko yung sarili ko na sasali ako ng drag race. Makikilala ako. Pero hindi katulad nung nangyari ng paglabas ko ng drag race, lalo nung moment na parang bakla, linggo-linggo, kahit di naman ako nananalo, trending ako. Na tumatak ka talaga sa mga Tumatatak tao. ako sa mga tao dahil sa humor ko, sa pagpapakatotoo ko, bilang ako lang. Tapos, Yes. sabi ko, bakit ko kailangan magyabang? Bakit ko isa sa puso na sikat ako ngayon? Tapos sino kayo ngayon, di ba? Yeah. Hindi ko siya in-aim na ganun kasi
Wala lang din naman ganun lang naman. Ang buhay natin, makikilala tayo, sisikat lalaos, di ba? Bilog ang gulong. So, Yes. wala namang halong palapalabok ang buhay, so dapat maging masaya lang tayo. That's good. Kasi parang nakikita ng mga tao yung character mo is laging pasabog, parang Yes. may character, pero hindi nila alam there's also humility in Yes. Angel Galang. And it's very Totoo. important kasi I can really feel na lumaki ka talaga sa family na ang ganda ng pagpapalaki ng magulang nyo. Na kahit walang pera, kahit walang means, yung values na instill and yung character na build. And that's the very important Yes. thing. Yes. What inspired you to do drag? To be honest, ang nag-inspire talaga sa akin to do drag, kasi set aside na natin si Maxi kasi given na yon. Yung kahirapan talaga ng buhay namin. Super. Kasi after kong graduate ng senior high school, nag-enroll ako for first year college. Tapos, dinala ko ni Maxi sa OBAR. Tapos, parang feeling ko dito ako bagay. Para akong nasa isang panaginip na yun, totoong panaginip siya. Pagpasok ko ng dressing room, kasi nag-drag queen ako ng OBAR. Oh, doon ka din nag-start. Yes, pagpasok ko doon, alam ko sa sarili kong bakla ako eh. Alam ko sa sarili kong may fantasy ako. Pero pagpasok ko, yung moment na pagtapak ng dalawang paa ko sa dressing room na yun, para dito. You felt home. Yes, yun yung naramdaman ko. Tapos yung struggle ng yung buhay namin that time, kung mag-aaral ako, pwedeng dadagdag ako sa gastusin ni Max. Kasi siya yung breadwinner namin that time eh. So paano? That time, naghahanap yung OBAR ng bagong drag queen. Tapos sabi sa akin ni Maxi, alam mo bakla, may talent ka, push mo na to. So yun doon na yung nagsimula. Sabi ko, makakakain na tayo 3 beses sa isang araw. Pabila natin yan all. So Diba? ilang years ka naging drag queen sa OBAR bago ka nag-drag race? 7 years. Oh wow, 7 Yes. years. Kasi So, nag-start ako ng 2017. how old were you? 25. Oh my God! Ang bata pa din. So, even before pursuing drag queen, nagkaroon ka ba ng mga previous work? Wala. Wala. Talagang Wala. gusto mo talaga. Ito na talaga Yes, yung passion kasi alam mo yung fairness naman sa akin, hindi naman din sa nag-iinarte ako sa mga magiging Mhm. trabaho ko. Pero, kasi syempre, nag-aaral ako. Hindi rin naman ako ganun ka-smart, pero malaking factor yung ambisyosa ka eh. May Diba? ambition ka, meaning may pangarap May ka. pangarap ka. Hindi, tsaka alam mo yung ilulugar, kung saan mo ilulugar yung sarili mo. Na, mag-OJT ba ako ng mga ganito, ganyan. Gets ba? Yung nag-aaral ako ng maayos, hindi ako ganun katalino, pero alam ko kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko. I think alam mo lang kasi talaga yung pinakapangarap mo at alam mo yung gusto mo Yes. na marating. And kaya naman nung sinabi mo na pumasok ka sa OBAR, you felt home. Kasi ito Yeah. yung para sa'yo at yun yung fantasy mo. And you're living your own fantasy. Yeah! Totoong buhay lang. Anong pinagkaiba ng Angel na normal lang sa pag nagdadrag ka? Is it the same? Actually, ate, with or without makeup, on and off the stage, on and on the camera, ako lang din naman to. Okay, so ito na ang makeup challenge natin, guys. Tanggalin natin lahat ng makeup ni Angel. Hindi, pero Nag-prepare ka pa, no? sa totoong buhay, kasi ako lang din naman to kung ano ako aakit ng stage, kung ano yung ibabahagi ko sa tao, yun lang ako. Pero yung nakakapag-boost ng confidence ko is yung mga tao mismo. Yung mga naniniwala sa kakayahanan ko, sa istorya ng buhay ko, sa kung ano yung ibabahagi ko sa kanila, yung kung gaano sila ka-interesado sa akin. You Kaya, are really a performer. You have the energy na, kumbaga circling yan eh. Parang kung ano yung pinipare mo sa kanila, pero pag nagugustuhan nila, mas lalo kang nag-i-enjoy. totoo. Kasi, kahit kayong mga beauty queen, di ba? Kapag umakyat kayo ng stage, ang main goal ninyo is mapawaw nyo yung tao. Di ba? Hindi dahil sa akit ako dito, magmamaganda ako. Diba? Hindi siya You have all about that. Kailangan impactful. Yes, kailangan impactful ka. Yeah. Pag wala, tigil mo na yan. Di ba? Baka hindi ka para dito. Grabe naman. Sinira mo agad yung pangarap nila. Hindi, eme lang. Pero ikaw, gustong-gusto mo talaga at alam mo yung ginagawa mo. But was there a time in the drag community na feeling mo, ay, parang hindi ako belong dito. Baka hindi to para sa akin. Or hindi. Pinagsiksikan mo talaga yung sarili. Hindi, actually wala naman. Pero kasi alam mo ang mga negative na tao ngayon, hindi mo makikita in person eh. Nasa social media sila. Sa totoong buhay mga lang. trolls. Diba? Totoong buhay lang. Yung mga bashers, yung mga nababasya, yung mga kung ano-ano sabihin nila sa mga bakla naman siya. Dami niya naman So parang never ka na-affect nun? Never mo na-feel na hindi ka belong talaga sa within the community, but sa social media lang? Sa social media, kasi ang daming bumabatikos sa'yo, tapos sila naman yung mga taong hindi nila alam yung totoong buhay. Yes. Like, gets ba?
So if there's one misconception to our viewers and sambayanan na gusto mong baliin about Angel Galang, ano yun at bakit? About Angel Galang, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, na hindi nyo naiintindihan sa akin na hindi ito amats ng hormones. Ay, oo, kasi parang laging yun yung sinasabi, di ba? Yes, kasi laging sinasabi na, Oo. kaya ganyan si Angel kasi ano yun eh, sa Nag-hormones? sa pills Totoo nila. ba yun? Na parang lagi daw, o parang I lagi think so. May sundot, may ganon. may kurot, may kurot, pero siguro hindi naman dun yung. Kasi parang girls, pag nagpipills, di ba? Parang, at saka pag may menstruation, nag-iiba din talaga yung... Oo. Yeah. Pero hindi naman ganon. Baka dahil siguro, ganito lang talaga ako. So, hindi siya amas ng hormones or amas ng kung ano man. Sobrang natural to, walang halong chemical. Pag nakita nila yung Angel Galang, ano yung gusto mong makita nila sa'yo? Gusto ko makita nila yung sarili nila sa akin kung gaano ako confident. Na there's nothing wrong kung gusto mong magpakatotoo. Wag kang, alam mo, ano bang tawag doon, Ate Sam? Yung parang nagpo-project ka ng someone pero hindi mo na po-portray. Parang hindi ka nagiging authentic sa sarili mo. Yada. Bakit? Manta Bernardo to katabi ko, eh. Siya na to siya. yung ganon, di ba? So, just be yourself. Oh. Just be yourself. Natatawa ako sa kanya. Ito naman, what's one message na gusto mong sabihin kay Angel Galang? Angel Galang, halika dito, lumapit ka. Ang sasabihin ko lang sa'yo, marayo pa yung mararating mo. Just dream big and wag mong isipin kung ano yung mga sugat na natamasa mo ng mga nakaraan in your past. Kasi yung mga sugat mo yung magpapaganda sa'yo. Oh, your scars And I are thank you. beautiful. Diba? Yeah. Ano yung masasabi mo din sa mga tao na parang, syempre, you're very confident, they look up to you. Kasi I think most of our followers, sila yung mga taong di nila minsan nakikita yun sa sarili nila. Yeah. Pero nakikita nila yun sa'yo. And I'm sure you have a supporter na they feel unsafe, very not confident, and very, parang hindi pa authentic to bloom to their full self. Well, first step, all you have to do is just pumunta ka sa safe place. Yeah, sa mga friends, family, kung may mapagsasabihan ka man ng mga kung ano man yung nararamdaman mo, di ba? Kasi tayo, di ba, ako kapag may nararamdaman ako, sinasabi ko kung sino yung taong malapit sa akin, like yung family ko, yung friends ko, sa kanila ko sinasabi. And most of them, yung advice na nakukuha ko is, huwag ka masyadong mag-isip. Kasi kapag parang iniisip mo, lalo kang nabibigatan eh. Lalo nag-overthink ka na, oh my God, baka mamaya may mga ganito sa akin. You know what I mean? Social, you know what I mean? I know what you mean. So, just be yourself. Kalma lang. Just go with the flow. Life is just like a water. So, drink it. Hoy, alam mo, nagpapatawa ka, pero ang laman ni Angel, ang dami mong wisdom. Yun yung nakakatuwa sa'yo. Yun yung na, I think, nagustuhan din ng mga tao and ng mga fans mo. Kasi very authentic ka at alam mo yung core mo. Kaya kahit bali-baliin mo man, nagpapatawa ka and all, andun pa rin yung Angel Galang. Wow, So, I I hope, with all the midst of the glitz and the glamour, the fame and the power, you will never lose that child in you. Kasi yan yung magpa-power ulit sa'yo to dream again and go to the next level. Yeah. Totoo yan. What's one unforgettable moment on stage that you most feel alive? Yung parang hindi mo makakalimutan. Ano ba yung hindi ko makakalimutan? Na, actually, kasi ako, Ate Sam, honestly, every time na aakit ako ng stage, binibigay ko yung 100% ko eh. So, kailangan mong ibigay yung 100% mo kasi yun yung kailangan makita ng tao sa'yo. So, lagi kong pinatatak sa isip ko na makalimutan ko man kung ano yung pinerform ko that night, pero ako dapat tatatak ako sa tao. Kailangan hindi nila ako makakalimutan. Paano yun pag kunwari may pinagdadaanan ka? Paano ka makakapag-perform? Kasi pag beauty queen, okay, you can ngiti, ganyan. Yeah. I think you can practice. Pero kayo magpe-perform talaga kayo. Asikaso kami, di ba? Oo, Kami, as an artist, I think kaya talaga nagising ang katawang lupa ko sa Drag Race. Kasi parang yung hinahanap ko before sa pageant, parang napunta sa Drag Race. Gusto ko yung artistry, yung passion, at hindi mo alam kung anong gagawin nyo. Parang all around na kayo eh. Designer, artist, singer, dancer. Ano na talaga, guys? Ako, honestly, ate, kung ano man yung nafe-feel ko na
hindi connected sa pagtatrabaho ko, sineset aside ko siya. Kasi pwede ko siyang balikan right after ng ginawa ko na yung work ko. So, ganun siya. So, kung ano man yung nararamdaman ko, kasi dito ako bayad eh. At saka in the end of the day, hindi ko naman siya kailangan sa puso eh. So, kumbaga, kung ano man yung nararamdaman ko that day, nahihil ako by performing. Nawawala yung nararamdaman ko na, ay, wow. ba't kayo isipin kung hindi ako bet ni Gento? Gusto ako ng maraming tao. Ang dami nanonood sa akin. Mahal nila ako. Performing is your own therapy. Yes. That's Totoong good. Kasi you're really a true performer. Kasi nagagawa mo na mag-compartmentalize. That's good. Ito naman, how do you balance who you are without all the glitz and the glamour and then performing? Paano ba? Kasi ako as a simpleng tao, anak lang naman ako, kaibigan lang naman ako, kapatid lang naman ako ng mga ordinaryong angel galang. Pero hindi ko rin alam, Walang balance. Walang balance. Hindi pa, kasi, ayun nga, on and off the cam, ako lang din naman to, parehas ako. So, wala akong pwedeng ibigay na 50% para dito. I think you were one of the lucky drag queens na you don't need to change who you are. Kasi 'di ba parang ibang drag queens, they have like a fantasy and as a drag mother. In fairness nga no? Pero totoo. Kasi may mga drag queen na meron silang identity na ano ba pinoportray tawag yun? every Alter perform. ego nila. Yes, Yung and ganon. and then meron silang image na kailangan i-portray every performance nila. Yeah, I think you were one of the lucky ones na hindi mo kailangang ibahin. Kasi alam mo, in fairness naman sa akin, Ate Sam, di ba sumali nga ako ng Drag Race, tapos most of them nagustuhan nila yung personality ko, yung pagkatao ko. Then, even before naman nung hindi pa ako kilala, ako lang to. Basta sabi kong, ako lang to. Sino ka as Angel Galang? Ako lang to. Kay Manny. Para kayong ewan dyan. At saka ang pinakamaganda kasi, kaya din siguro, yan din yung pagpapakilala nila sa'yo kasi naging totoo ka sa Drag Race Philippines. Kaya naman paglabas mo, yun din yung pagkakakilala nila sa'yo. Parang ako lang din nung Big Brother. Parang, okay, ito na pala yun. Ay, wala na naman makukuha. Yes, ito dapat, ayun na yun. What's one thing naman na misunderstand or nami-misunderstand sa mga drag queens usually? Na we're doing this para lang sa katatawanan? For entertainment? No, we're not. Kasi, parang kami beauty queen din na hindi kami aakit lang sa stage na parang gusto lang namin maganda-ganda. No. We're representing something. We are the reflection of those people na nalulungkot, nalulumbay, may nararamdaman, di ba? Nire-represent natin sila So, we are art. Meron din kami paninindigan, drag is politics. Oh! Alam mo, parang pwede kang sumali sa Miss International Queen. Ewan ko. Because I judged recently, tapos ako din nag-judge kay Fuchsia. Parang, oh my God, you're... Totoo ba? Oo, Pwede ba bakit? kitang maging mentor sa Q&A? Why not? Kasi alam mo, bet ko talaga. Bet mo talaga? You know what, Ate Sam? Pageant is my first love. So, dati, nung si Maxi, sumasali ng singing contest. Tapos, kasi super singing contest siya. Tapos pag wala, alimbawa may Miss Gay doon, Miss Gay Bulili. Gusto mo jumoin? So may mga ganun kami. racket no? Yes, ganun kami ni Maxi na, laban mo na yan, gagabakla. Ako, singing contest ako, tapos sali ka Miss Gay. Tapos kaming dalawa lang yun magkapatid. Tapos may tsuhin ako na may mga gowns. Doon nahiram lang kami ng gown. Oh my God. Tapos kailangan lang namin galingan para may pagkain kami. Oo. Nakaka-inspire naman yung story mo. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang moment nung bata ka na marirealize mo, ay, bakla pala ako? Nung bata ako kasi talagang growing up, talaga ito na talagang nararamdaman. Hindi mo na-feel na bakla ka? Parang feel mo babae ka talaga? Yada. Talaga? Totoo. Siguro dahil sa na-impluwensyahan din ako na si Maxi nasa tabi ko. Kasi si Maxi, ladlad na siya. So, nung lumabas ako, parang ako yung ginawa niyang manika. So, kaya parang ako yung mas feminine sa amin dalawa. And then in family, parang it never denied the fact that you guys are gays. Parang hinayaan lang kayo. Yeah. Kasi yung papa ko, meron siyang kapatid na transgender din. And parang sa tulong ng kapatid niyang transgender, parang, alam mo yun, nagkaroon siya ng kaalaman. Kasi yung kapatid nila na yon, ano din siya, Japanera. So, talagang performer din. yes, sa kanya namin naman na yung pagpa-perform. Shoutout sa'yo, Brenda. Yeah. Ay, hindi ito si Brenda Damage na. Brenda. Yeah, Brenda Galang. Yan. Hello po, Join Brenda namin na Galang. super performer talaga siya. And marami kaming bagay din na natutunan sa kanya. Ang galing.
Ayan, syempre very pasabog tala ang ating Angel Galang. I'm sure marami kang mga ganap. Yeah. And then talagang ine-enjoy mo ngayon ang pagiging drag queen. Yes. And not just only a drag queen, but a celebrated drag queen. No? Pasabog naman as a celebrated drag queen. Pero ito, sa lahat ng mga drag queen, sino ba yung mga parang naging ka-close mo? Ang dami sa nung before o yung sa ngayon? Sa lahat, ikaw bahala. In general, ang dami kong best friend na drag queen. Actually, super close ako sa mga ibang drag queens, mga local drag queens. Sila Shawarma, sila Minty, sila Jade So. Basta marami akong mga kakilala. Kasi nga, siguro feeling ko dahil sa ugali ko din. Sanay na sanay ako makipagbaklaan kasi taga San Andres ako. Pero iba yung closeness na meron kami ngayon ni Kiana. Oh, at nakita namin yun sa Drag Race Philippines. Yes. Bakit nga ba, Beshi? At bakit mag-fight? Yeah, BFF kami kasi yung moment na pagpasok ni Kiana, ito parang hindi to na air, pero pagpasok ni Kiana, yung moment na nagkatinginan kaming dalawa na, ay, kaibigan ko to, akin to. Tropa ko to. May ganun eh. Ano man tawag doon? Yung may parang connection. Connection, yung parang lukso ng dugo ba? Yung tawag na doon. Yes. Tapos yung moment na yun, nagulat ako. Kami na talaga yung magkatabi, tapos never na kami nag-stop magkwentuhan kung ano yung nangyayari sa buhay niya sa labas ng drag race. Alam mo, that's the best feeling, di ba? Ako naman parang si Alyssa yun with my Big Brother journey, na parang magkatinginan pa lang kami, parang Seze. May Kasi, ganun no? oo, may connection kayo na parang, okay, bawal sabihin sa camera, pero alam nyo na yun, pinagkakaintindi ng bawat isa. Yung nare-relate ka sa storya ng buhay niya, kahit hindi naman siya ganun kaganda talaga, di ba, Kiana? Alam mo naman yun. Hindi ka ganun ka-cute, charot. Hindi, I love Bakit mo feeling, ano ba yung quality ni Kiana na pinaka nagustuhan mo at bakit naging matalik na kaibigan mo First siya? of all, pares kaming Leo. So, So, halata naman. Pares, dami yung grrr. Okay? Parang, pares kaming paepal, papansin. Okay. So, yun yung parang feeling ko yung, yun yung nakapagpa-strong ng friendship namin. Parang friendly competition kayo also inside Big Brother. Pares kaming dead sa basher. Sorry, Drag Race Philippines pala. Big Yeah. Brother sabi. Kuya, baka dead naman. sa bashers. Yes. Would you ever join Big Brother? Why not? Talaga? Kung nakapagpakatotoo ako sa Drag Drag Race. Race, bakit hindi sa Kaya mo, 3 PBB, diba? months, 5 minutes ligo? Oh my God, totoo ba? Oo. Totoo yung nga yung Oo, no privacy. Oh, Balik diba? tayo pwesto, no? Oh, Ako sige, naman maging sige, service sige, sige. So, kamusta naman yung journey mo sa, sa PBB? Okay naman. Actually, I found my best friend there, Alyssa Valdez. She's one also of my bridesmaid. Kasi iba talaga yung parang 5 minutes ka lang maliligo, walang privacy. And then, ang paalam ko lang talaga that time with my boyfriend was 3 weeks. Kasi 10 months apart kami, tapos pandemic yun. Tapos he surprised me here kasi he's Canadian. And then sabi ko, oh my God, sige, 3 weeks lang ako sa Big Brother. And then pag 1 month na hindi pa ako dumating, then okay lang, iwan mo na ako. Or pumunta ka ng ibang bansa. Para, Like as in, you're really not willing... iwan na sa heartbreak ka, but Okay. iwan like para leave the country. Kasi pag he left the country, he can never come back. Because of the visa. Kasi the world is suffering, di ba? Pandemic to. Anyway, so mga 2 months pa lang, sabi ko, pag talaga itong guy na to, talagang sa Big Brother naisip ko to, he's the one. Oh my God, 1 week pa lang, 2 weeks pa lang, nakurong-kurong na ako. Sabi ko, he's the one. Tapos sabi ko, 3 months na. Oh my God. I celebrated my birthday there, Christmas and New Year. Totoo. So, ang Yeah. haba niya. Alam mo, parang same din pala sa Drag Race kami kasi pag sumali kami, wala rin kaming phone. Pero ang pagkakaiba lang, pwede kami maligo kahit anong oras gusto namin. First naman. Siyempre, imagine mo 5 minutes, may mga glue-glue pa kayo. Sa totoong buhay lang, baka bakla, nagsashampoo pa lang ako noon. Sa mga hindi po nakakaalam, sobrang tagal ko po maligo. So ako may hack sa mga susunod na mga housemates. Bigyan mo naman ako ng hack kasi baka mali mo matawagan tayo ni Kuya. O kaya maging jowa na lang ako ni Pag-shower Kuya. call na, kasi if-flash lang yung screen kasi we don't have sense of time, di ba? We don't have clock with Kent, right? So, hindi namin alam. So, pag shower time na, I'll go in the pool. So, shower na ako sa pool. Tapos, magto-toilet na ako. Tapos, doon na lang ako sa lababo, mag-shampoo, ganyan. Bahala na kayo Ay, sa shower call. pasabog. Bahala na ako sariling diskarte. Okay, tapos na ako. Pasabog. Ayan, may mga gusto ka pa bang i-question sa akin as a host? Ganon din naman sa Drag Race kasi may mga challenges din kayo, 'di ba? Pero hindi lang kami
2 points, 2 points, kay ganito, di ba? Wala kami. Pero ngayon, sa Slaysian, sila yung mga mismo mag-iibig sa mga sister nila. So parang Big Brother with a twist. Oh So my parang gosh. same-same din ang pagsali ng Big Brother tsaka ng Drag Race. So, hello kuya! Yes! So pares pala tayong sumali ng Reality show. So, sumali ka sa reality show, dapat magpakatotoo. Okay, Hindi sige. yung pinifilter mo yung sarili mo. Kasi may mga ganun eh. Tama naman. Shoutout sa inyo Okay, palit na tayo. Palit Palit na ulit kami. Palit. Laro. Alright. Talaga naman ang ating first ever guest is laro. Puro laro! Yes. And that's it. So we are down to the last 3 questions. Ay, na lang. Yes. Ito Bring naman. it on. Bring it on. Pang Q&A. What's one turning point or season in your life where you felt never enough and how did it shape you? Bigyan ko lang kayo ng backstory kasi nung sumali ako ng Drag Race, yun nga, nawalan ako ng work. Nawalan ako ng work dahil gusto ko lang na, sa isang bar na pinapasukan ko that time. Mas pinili ko lang pong ipagtanggol yung sarili ko. Kasi parang, all I know is nasa safe place kami. Tapos parang may mga audience kami nanonood. Tapos binastos ako. So, laking San Andres ako, Ate Sam. Hindi mo ako pwede puksain. Nilabanan ko siya. As in, Sa audience? Sa audience. So, nag-search. Live? Naka-live? Hindi. I mean, naka-live, nagpa-perform ka or hindi naman? Hindi naman. So, tinanggap ko yung may mga sinasabi siya sa akin, may ganito, ganyan. Pero yung parang binato niya na ako ng yelo, ng isang buong, doon ako nagpintik, ay, mali ka nang ginawa sa. Tapos yun, tinanggal ako ng boss ko dahil sa pinagtanggol ko yung sarili ko. And that time, sobra akong naapektuhan na parang, anong mali sa gusto ko ipagtanggol yung sarili ko or yung karapatan ko bilang isang performer, bilang isang drag queen. So, ayun. Tapos, buti na lang pumasok yung Drag Race. Nagkaroon ng audition sa Drag Race. So, pumasok ako ng Drag Race, wala akong trabaho, wala akong pera, wala akong income. Okay na ako kung saan man ako aabot sa competition. Ayoko lang talaga na ako yung mag-first out. Kaya grabe yung iyak ko. Kasi parang feeling ko that time, parang, you're a failure. yes, Yeah. yun. Tapos after nun, as the competition goes by, in-enjoy ko lahat ng mangyayari sa loob kasi parang once in a lifetime opportunity siya. Tapos sobrang daming interesadong sumali sa Drag Race. Isa ako sa natawagan. Yes. So sabi ko sa sarili ko noon, starting nung muntikan na ako matanggal, i-enjoyin ko na lang. Doon na bumalik yung energy ni Angel Galang na kapag in-enjoy natin lahat ng bagay, babalik sa inyo. May mga positive na mangyayari sa'yo, may mga magagandang mangyayari. Hindi naman po sa pagmamayamang naging top 4 po ako. Yes! Naging finalist mo ako nang hindi ko po alam, nang hindi ko po pinipressure yung sarili ko. So, yun po yung mga bagay na natutunan ko sa loob ng Drag Race na mag-enjoy lang tayo sa life and wag natin i-pressure yung sarili natin. Magpakasaya tayo because we only live once, di ba? Yes, totoo. Alam mo, ang ganda kasi talaga ng journey mo, kaya ang dami nakaka-relate. Kasi every setback leads you to stepping stone and to success. And now you are still continually defining your own success. Kahit hindi ka mananalo ng crown, ng physical achievement, but then continually inspiring also through being authentically you. Totoo. So, nung mga una, sobrang nalulunod ako na you became my hero, you became my chururo, ganito, ganyan. So, di ba, nakaka-overwhelm na makatanggap ng mga ganun. Tapos, pero at the same time, tatanungin mo yung sarili mo, bakit ako? Paano kitang natulungan? Tapos, sobrang taba ng puso ko kasi hindi ako congressman, chairman, or what, pero by that, natutulungan ko pala yung mga tao. So, Yes. sa mga lahat po ng tao na nakaka-appreciate ng ganda ko, tsaka ng kung ano man ako as a person, thank you so much po sa inyo. Because I am here now. Ako po to ngayon kung hindi dahil sa inyo. Yes! If you were to give a title to the season of your life right now, your own The Sum Up, what would it be and why? I wanna name it, Pinakamasarap. Because people know me as Pinakamasarap. Pero baliin natin yung, kasi naiisip nila Pinakamasarap parang, Physical only. yeah, no. Dami yung green, ganun. Dami yung girl. Pero hindi siya puro dami yung girl lang. Okay. Kasi,
let's be general. Pinakamasarap mabuhay sa mundo kapag totoo ka lang. Pinakamasarap mabuhay sa mundo kapag wala kang tinatapakang tao. At pinakamasarap mabuhay sa mundo kapag mabait ka lang. So, just be yourself and be happy all the time. Yes! And last but not the least, what promise to your future self would you give to yourself? Ang may papangako ko lang sa'yo is never kitang iiwan. Never kong bibitawan kung ano man yung nasimulan natin together because you and me, mapawis-tawis-tawis, mapa-ex, Hindi, forever, I will be forever grateful na ako si Angel Galang at ikaw si Angel Galang. Kung nandiyan ka man na nanonood ngayon ha, kasi sobrang daming challenges sa buhay natin dalawa na napagtagumpayan natin. And nagsisimula pa lang tayo and marami pa tayong pagsasamahan. Yeah. Sa 8 years ko pong naging drag queen. Ngayon lang po ako magkakaroon ng birthday concert. Kasi dati, di ba sa O-Bar, nagkakaroon ng mga celebration ng birthday, pero... Happy birthday to you! Oh my God, paanda! Happy birthday to you! Oh my God, ate Sam! Happy birthday, Angel! Happy birthday to you! Oh my God, make a wish! My wish is I will be the next Miss International Queen 2025. Oh! Yes! Ayaw! Ayaw kasi tapos na yung 2025. Ito naman kasi. Totoo ba? 2026 na kasi. 2026 pala. Ulit. Oh my God. Happy birthday. Thank you, ate. Yeah, sa 8 years ko ng pagiging drag queen, ngayon lang ako magkakaroon ng concert. So, I'm inviting. Actually, hindi ko kayo ini-invite. Inuutusan ko kayong lahat na pumunta po sa birthday concert ko kasi parang ano ko po ito sa sarili ko. Reward ko po sa sarili ko. So, yeah. Sobrang willing po ako mapagod for this. Binuhos ko po talaga yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Dugot, pawis, all. Inavail ko dyan. Yes. Kailan yan? At saan nila makakapanood at makakabili ng tickets? Sa August 29 sa Music Museum. And if you guys really interested to buy tickets, so just PM Maxi Productions sa Instagram. Yeah, that. Yes! Thank you so much, Angel! Ang daming talagang natutunan natin. Kaya naman, Samber Nation and Sambayanan, always remember, you are not behind, you are becoming. This is Samber, and that wraps up the Sam Up! See you in the next episode! Tapos saglit lang siya. Kasabot. Diba saglit lang, tapos late ka pa.